7:46 na mga kapatid. Ng umaga, nahulog itong ating kwan. Meron lang akong ibigay parating sa inyo mga kapatid dahil ito nga, ang daming mga ano ngayon. Maraming mga tutorial, mga nag-guide sa atin. Lalo dito sa social media para sa para sa rarating dun sa sinasabing monetization. Alam mo yung mga paraan nila, mga binabanggit, meron yung nagsasabi, yung isang kagaya natin na ang tawag doon, vlogger, mga kapatid. O nga, saan na yung listahan natin? Nawala na. Ayun. Advice nila, mga kapatid, sabi niya, hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero panito, tulungan sa akin, tumutulong dun sa akin. Siguro kung maririnig niya ito, ay siyempre, alam niya na ito ay salita niya. Sabi niya, kakayanin mong magtagumpay kung sasabayan mo ng tiwala, diskarte at gawa. Diba? Kakayanin mo na magtagumpay kung sasabayan mo ng tiwala, diskarte at gawa. Ibig sabihin niya, magtitiwala sa sarili. Diba? Tiwala ka lang sa sarili mo, nakakayanin mo. Alam niyo, magandang kon din ito eh. Magandang advice din ito. Dahil kailangan mo talaga magtiwala ka sa sarili. Pero may mas higit sa dun, mga kapatid, na kailangan ng tao, na ito hindi pa natin naririnig sa anumang mga pinuno. Diba? Kaya nga hindi natin alam yung advice eh. Di ba? Eh kailangan, pag nandito ka sa social media, magbigay ka ng mga gawain o magpakita ng example kung ano ang mga dapat gawin para tularin ka na maging mabuti. Dahil sa panahon ngayon mga kapatid, yung totoo yung mahalaga ngayon. Diba, bawal nga yung yung magnanakaw ka ng video ng iba tapos i-upload mo, diba, bawal yun. O, diba, gusto original. Gusto ni Meta, ni AI, ano ba yan, algo, original. Ibig sabihin yung totoo. Diba? Dahil hindi matatawag na original yung isang bagay kung hindi totoo eh. Hindi tunay. Diba? Ngayon, dahil dito patungkol dito sa sinabi ni kapatid natin sa pagbablog, ito'y babae. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan para alam nyo mga kapatid, sa ating na mga tao, kapag tayo ay parang nabibigyan ng advice o napapangaralan, yung bang pakiramdam mo ay mas higit yung nagsasalita sa iyo kaysa sa iyo, mas marami siyang nalalaman. Tayo, na kinakausap nila, parang tayo nagkakaroon ng parang napapahiya tayo, di ba? Dahil akala mo, yung advice mo ay angat na sa lahat. Ay meron pa palang mas higit na angat kaysa doon. Ngayon, lumalabas, magkakaroon tayo ng parang sama ng loob dun sa tao na nagsasabi sa atin, nagsasuggest ng ganun, di ba? Kailangan lang tanggapin natin kung ano yung katotohanan, mga kapatid. Dahil ang katotohanan, sabi nga sa Biblia ay walang gumagawa ng mabuti. Lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Ngayon, ay yung katotohanan lang ang natatangi at nag-iisang paraan para makawala tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, mga kapatid. Ang katotohanan lang ang makapagpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. Alipin ang sanglibutan ng kasalanan. Yan ang totoo. Aminin man natin o hindi. Kaya ang daming pagkakamali
sa pagsasalita at sa gawa. Napakarami. At kitang-kita ko, mga kapatid. Alam ko, kita ko lahat. Dahil nagbabase ako sa mga ipinag-uutos ng ating Ama sa Langit. Kaya ako nakikita yung mga mali at mga hindi tamang gawin. Pananalita o magsimula sa pananalita, sa kilos sa lahat ng ginagawa. Maging sa pagkain man yan. O aksyon sa harap ng mga tao. Mga kapatid, pasensya na kayo, nakikita ko itong ano. Ha? Para tayo nagla-live dito. Pero ano, alam niyo, tinatamad ako sa pagla-live yung ano. Isang buwan lang, wala na eh. Di ba? At yun yung gusto ko pang mapatunayan nga kung anong halaga ng pagla-live eh. May kunate eh. Wala pa atang isang buwan na nagla-live ako. 2 weeks lang ata. 3 weeks. Titingnan ko muna yung yung resulta. Kung ano yung maidudulot ng pagla-live. Dahil para sa akin yung pagla-live temporary lang. Dahil nawawala 30 days lang yung warranty. Pero pag ganito na content na pwede mong i-upload pagkatapos, pwede naman nilang i-download pagkatapos, hanggat meron itong sa social media, nandito ito. Yun yung pagkaalam ko. Sa inyo mga kapatid, anong pagkaalam nyo dyan? Yan, balik tayo dito sa sinasabi ni kapatid na girl, kakayanin mo ang magtagumpay kung sasabayan mo ng tiwala, diskarte at gawa. Ibig sabihin, pagtitiwalaan mo yung sarili mo, dumiskarte ka, at kumilos ka kung ano yung naisip mong diskarte. Di ba? O ngayon, yung number 1 na pinag-uutos ng ating Ama, wala doon sa mga sinabi niya. Tandaan mo, mga kapatid, sa lahat ng ating kinikilos sa araw-araw, o anuman ang ating sinasalita, kailangan kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kailangan may kaakibat ng ating ginagawa, sinasalita, o kinakain, kailangan palaging nandun yung utos. Makikita yung marka ng utos sa mga ikinikilos mo, sinasalita mo, kinakain mo. Kailangan nandun, mga kapatid. Kuha nyo. Dahil kung ito lang ang ating pagbabatayan, itong sinabi ni kapatid girl na kakayanin mo ang magtagumpay kung sasabayan mo ng tiwala, diskarte at gawa. Maraming nagtagumpay, mga kapatid. Marami nang nagtagumpay sa pagtitiwala sa kanilang sarili at sa diskarte nila na kanilang ginagawa. Marami na. Pero yung dulo, ang problema, yung dulo ng tagumpay mo, ano ang nagiging bunga? Isipin nyo mabuti, mga kapatid. Kung ano ang nagiging bunga. Samantalang ang utos ng ating Ama, pag tinupad mo ang kanyang buong kautusan, ito ang pinagdidiinan ko sa lahat. Kailanman hindi mo mararanasan ang kamatayan. Yan ay dito ngayon sa huling araw, mga kapatid. Yan ay hindi para noon. Yang salitang yan, hindi noon. Ito ay ngayon, dito sa huling araw, mga kapatid. Subukin nyo. May buhay na walang hanggan dahil sinabi niya ng ating Panginoon, hindi siya sinungaling eh. Ngayon, nagtagumpayan mo lahat. Yung sinabi niya na kaya mo magtagumpay. Sasabayan mo ang tiwala. Siyempre, titiwala ka sa sarili mo dahil kumikilos ka pa eh. Hanggat nakakakilos ka, magtitiwala ka sa iyong kinikilos. At yung diskarte mo, yung paraan mo sa pamumuhay na ikinikilos mo. Yan. Diba? Okay yan, mga kapatid. Pero ang isipin natin, yung dulo. Isang example, yung mga tinamaan ngayon ng bagyo, yung mga tinamaan ng lindol, yung mga tinamaan ng gera, tinatamaan at kasalukuyan pa rin. At taon-taon yan nangyayari. Di ba? Ano yung mga katayuan nila sa buhay ng karamihan na tinatamaan ng lindol, mga gira na yan,
Ah, yung mga bagyo na yan, sino ang higit na tinatamaan, mga kapatid? Ano ang nasisira sa mga bagay na yan? Di ba, yung mga bahay na itinayo, mga building na itinayo na pinaghirapan, ginamit yung ah, tiwala sa sarili, yung diskarte at ginawa nga eh. Kaya nagtagumpay, na itayo niya yung plano. Yung bahay na maganda, itayo niya. Nakabili ng planong sasakyan. Dahil sa diskarte tiwala sa sarili at gawa. Pero anong nangyari, mga kapatid? Ha? Maraming ganun. Bumagsak yung bahay, gumuho, pati yung kanilang mga sasakyan, nadurog. At tuwing uuga yung lupa, ang kaba niya ay talagang sagad-sagad, ang tagos sa kanyang pagkatao yung kaba. Ayaw na nilang tumira ngayon. Doon sa kanilang ginawang bahay na pinagtiwalaan niya yung diskarte nila sa buhay sa pamamagitan ng kanilang pagkilos. Diba? Yung mga sasakyan na durog. Yung lupang kinatatayuan nga, gumuho eh. Hindi na mapakinabangan yung mga bahay. O ngayon, nakikita mo na nagtagumpay sila. Pero yung dulo, ayaw na nilang tumira ngayon. Nagkaroon ng phobia sa mga bahay na magagara. Di ba? Mga karamihan nakatira ngayon sa mga building at sa mga sorry mga kapatid, sa mga tent. Yan. Mas gusto nilang tumira ngayon sa mga tulda kaysa dyan sa mga bahay na magagara. Di ba? Kaya wala rin kwenta eh. Ang ibig ko lang sabihin dito mga kapatid, gawin natin ang utos ng ating Panginoon. Dahil nandun yung kanyang pangako sa atin. Magiging matibay tayo, saan man tayo pumunta. Gagabayan niya tayo. Yung tunay na paggabay niya nasa atin, hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng bunga ng ating mga ginagawa ay ating papakinabangan. Mga kapatid, ganito yung ating mababasa doon sa Aklat ng Kawikaan. Kawikaan 3:1 hanggang 6 mga kapatid. Basahin na natin. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Diba? Kabilin-bilinan ditong number 1 na huwag nating kalilimutan ang kanyang kautusan. Diba? Unawain yung mabuti, isa puso ninyo. Kundi ingatan ng inyong puso ang aking mga utos. Nasa Kawikaan 3:1 mga kapatid. Ito hanggang 6. Basahin natin hanggang 6. Sa 2 na tayo. Sapagkat karamihan ng mga araw ng mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Nawain mabuti. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso. Yung kanyang mga kautusan. Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Number 5 na tayo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Diba? Huwag tayong manalig sa kung ano yung ating desisyon sa buhay. Kailangan natin yung utos ng ating Ama. Doon sa 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kita niyo mga kapatid?
Sa bawat lakad natin, kilalanin natin siya. Paano yung pagkilala natin sa ating Ama? Sa bawat lakad natin. Unang-una mga kapatid, mayroon siyang itinakdang oras ng panalangin. Bago ka lumabas ng iyong bahay, o kung ikaw man ay apurado, nakalabas ka na ng bahay, at inabutan ka ng oras na itinakda niya, na oras ng panalangin, mananalangin ka doon. Yun yung isang paraan na sa bawat lakad ay kikilalanin natin siya. Tayo man ay naglalakad, pag kinabutan tayo ng oras ng pananalangin, mananalangin tayo. Dahil may panalangin mga kapatid na ibinigay sa atin ng ating Ama na siyang ipapanalangin natin sa oras na kanyang itinakda. Alas 6 at alas 9 mga kapatid, tandaan nyo yan. Ha? Sabi nga rito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yun yung isang paraan mga kapatid. Sa bawat paglakad natin, alalahanin natin yung oras na binabanggit na doon tayo ay mananalangin mga kapatid. Pag dumating na naman yung oras na siyam, mananalangin na naman tayo doon. Yung 2 oras na yan na naghahalinhinan, alas 6, at yung alas 9, mga kapatid. Yan yung magdadala sa atin sa tamang landas, mga kapatid. Ulit-ulitin ninyong basahin ito para inyong maunawaan. At hindi ninyo malalaman yung dasal na yon na idinadasal tuwing alas 9 kung hindi kayo makikinig sa akin. Pag nakinig kayo sa akin, ibibigay ko sa inyo yung dasal na yon mga kapatid, na siyang naggagabay sa atin sa araw-araw. Pag hindi kayo nakinig sa akin, hindi nyo makukuha yon. Dahil yung dasal na yon, yung tinatawag sa Apokalipsis na bagong awit mga kapatid, na walang ibang makakaalam nun, kundi yun lamang may matatak ng Ama sa kanilang mga noo, mga kapatid. Yun lang. Salamat sa inyong pakikinig. Mapalad ka kapatid, kung ito'y iyong nauunawaan, mabuhay ka.